Lahat ang nakikita mo na kailan pa yung nagsimula? Sige, ano yun? Kailan pa? Ating nabi. Ilang beses na yan nangyari? Ayaw bumalik. Ngayon, ano na nararamdaman mo? May nakapasal. Ano gusto mo? Ito yung sinasabi nila ay maraming bagay at ginagawa sila ng paraan. Tulad sabi niya, nakapasan sa kanyang magiga. Dahil hindi niya alam kung sino yung nakapasa sa kanya. Yung lagi tayo tandaan, lagi tayo mag-pray kung para ang lahat ng bagay ay hindi mangyari ang gusto nila mangyayari. Mag-pray ka ba? Hindi. Sigurado ba kayo? Ang tanong ko sa iyo, sigurado ka ba nag-pray? May usap sa loob. May pray lang, dasal lang. Yung nalaman mo ay nalaman mo. Alam mo sa pag-pray dahil kasi kailangan talaga voluntaryo kang totoo ka mag-pray sa Kanya, humiling ka. Hindi yung binabasa mo, patapos wala naman sa puso mo, pinapangigo yung ka, useless yun. Ang tunay mag-pray, yung ilagay mo sa puso at isipan mo, talaga kumapit ka sa Kanya at siya isipin mo ay sa iyo at para sabi one-to-one kayo dahil ang iyo sa pag-pray sabihin mo sa iyo sa pag-pray mo wala natin dahil malayo ka pa rin wala yung para sa puso mo basta kung ano man ang nasasabi mo yun lang wala naman sa looban wala naman sa basta yun lang ang alam mo dahil baka matanggal nito dahil sa pag-pray ko hindi ang kailangan natin ay talagang puso at isipan yung talagang tanggap mo ang Diyos dahil at kakapit ang Diyos sa iyo. Kahit anuman klaseng mga bagay na hindi maganda, hindi makakapasok sa iyo basta ibigay mo sa puso mo ang Lord ang sa iyo. Dahil siya ang tunay natin, siya natin kakapitan wala ng ibang. Dahil nakikita mo sa iyo ay parang gusto mo ba ay hindi? Ayun magdasal ba ako? Kung hindi, paano ito? Kasi alos, nalito-lito ka na. Tama hindi? Nalito-lito ka na. Dapat ay konsentratin mo. Dahil pag-concentrate natin, ay mawawala lang. Dahil kapit naman tayo. Kumapit na lang tayo sa Kanya. Wala nang iba ang bagay makakaligtas sa atin. Siya lang. Siya ang ngayon, tingin ko sa iyo, magbubigat na naman ang katawan mo. Alam mo, nandiyan. Kasi gusto pa nila kunin. Wow, ibigay lang ang kamay mo, kasi tahimik na. Tapos ka na rin, oras yung binigay ng kamay mo, wala na, nakuha na yung espiritu mo. Dahil wala, mabuti hindi mo binigay. Muntik na. Kamay ko na nga po, kaya hindi ko po alam kung bakit po. Yung parang natigilan din po sa kasama ko ng trabaho. Nagdasal kayo. Ano yan? Sumatati sa kanya, mabuti na lang po nalabanan namin. Mapit sa kami sa Diyos. Ang tulungan niyo po kami. Napakasalamat po ako sa nalampasan po namin mga kabilang. Pero parang nandun pa rin po sa kanya. Alam mo, parang muntik na maging exorcist ito. Tama eh? Tama po. Ingat kayo
kumapit kayo dahil nandito na sila, dahil malapit na sila, gumagamit na sila sa mga tao. Tulad dito, inabot ang kamay. Oras inabot niya, anong mangyayari sa'yo? Wala na po. Paano simula? Ayun po yung, ang pagkakasabi po kasi sa akin, gusto niya raw po akong dalhin kung saan daw po siya ngayon. Iabot ko lang daw po yung kamay ko, tapos na raw po yung paghihirap ko. Tapos ayun na po, bigla na po kung hindi ko na po alam kung ano po yung mga nangyari sa akin. Kasi ang natatandaan ko lang po, gusto niya po kunin yung kamay ko. Yun po. Kung halimbawa ay ikaw ay para din ang sumakit sa iyo, kung ikaw ay isang ginamit ng Diyos, magpagamit ka rin. Sure. Dahil ang lahat ng mga ganyan, kung halimbawa ay kayo ay sasaliban ng hindi mga espiritu, katapos, kung mahilig sila gusto sumamit, bakit hindi tayo magpagamit sa Diyos? Dahil ang Diyos na ang mga anghel, ano man ang galing sa langit at sila gagamit, siya ang guardian angel niyo. Sabi niya mga ama, halimbawa, gamitin kita sa bilang isang mga katulong sa kapwa mo. Alam mo ibig sabihin niyo? Makatulong. Ano yun? Ibig sabihin, at kung ikaw ay gagamitin ng Diyos at makakatulong sa kapwa mo, sa pamilya mo, ay pumayag ba kayo o hindi? Alam niyo na anong ibig sabihin niya ng Diyos yun? Ano yun? Anong paglilingkod? Anong gawain ng maglilingkod ka sa Diyos? Kailangan po kung mag-mission ka pag maka-ano ka sa Panginoon, makalapit ka sa Panginoon. Dahil bibigyan kayo ng second chance na naman para ay lumayon sa inyo yung mga isang espiritu. Kung sabi ng Ama, at isa ka, gagamitin ko, maglingkod ka sa akin, ang iyong mga kamay, babasbasan ko at magpagaling ka ng isang tao. Ako ay sa inyo. Dahil kailangan mo ay maglingkod ka. Ikaw, halimbawa lang, papayag ka ba? Hindi. Papayag ka ba kung sabi niya tumulong ka ng gamot? Papayag ka. Bilang ay tinanggap mo ba yan? Mayroon ba sa gabal sa pamilya niyo? Ay wala. Ikaw, nanay mo, ang anak mo, papayag ka rin. Yes, kasi sa kanya na lang tayo kumapit. Dahil pakunti na, kailangan na naman, maraming sakit ay darating. May pamilya ka, wala? Mo. Yun, kung ikaw ay may pamilya, kausapin mo rin, halimbawa ka gagamitin, kausapin yung pamilya mo, yung mister mo, kung papayag at suportahan ka. Kung di kasi suportahan, huwag mo na ituloy dahil pag-isagabal din sa buhay ninyo. Kailangan ng Ama, kung ano man ang bagay na binigay ko sa inyo at pinandigan nyo yan dahil walang sagabal. Dahil ang bawat isa sa inyo, kailangan ay walang problema. Dahil hindi nagbibigay ng problema ng Diyos. Nagbibigay lang ng Diyos at makatulong ka. Maganda yun, hindi. Kung sabi ng naramdaman mo ay hindi, gusto mo, kung halimbawa may problema, hindi naman papayag ng Diyos, bibigyan ka ng bagay ng kagustuhan mo kung may problema. Ang gusto ng Diyos ay masaya lahat. Nandiyan pa, ang sa likod mo ay mabigat pa, hindi na. Mabigat na. Ngayon, pa natin. Na? Ayaw mo ba? Ayaw mo pumasok? Mabuti nakapasok ka. Ano pangalan mo ulit? Yung binigyan siya po. Ano masakit sa'yo ngayon? Buong katawan ko po parang napakabigat po kami ng buhay. Sige. Ano gusto mo? Alisin natin ng bigat. Okay.
Meron ba? Di... Pasok ka. Upo ka muna. Di ka. Hawak mo. Hawak mo dalawa ko. Sabihin mo sa kanila, pasok lang. Pasok mo sila sa motor. Yan ang bagong tahanan ninyo sa inyo. Huwag dito sa katawan ko sa inyo. Sige. Sige, marami. Pasok, sige. Lahat kayo. Pasok na kayo. Dito ang bagong tahanan ninyo. Kasi para hindi na naligo-ligo sa sana. Yes. Ay ko na. Tiramdam mo. Anak. Gumaan. Hindi. Patungin sa may. Patungin. Patungin. Puro napasa. Alam mo yung isa noon, para sa sosis, yung malakas ano? Nalalag mo yun. Ha? Natingnan ka na, kaya natanggal na lahat. Gawin na sa bago. Balikan na. Okay. At hindi ka papasok yung espiritu niya, yung masamang gawain, hindi ka makapasok. Hindi, maganda ka doon. Masa-masa. Pagawak po namin yan. Ha? Pagawak po namin. Ay, kayo. Malakas. Parang yung exercise, ano? O yun ang sinasabi. Kayo. Ano hindi kaya, no? Oh, siya tulad yung ginamit niya.
Marami ng asin, tinikutan niya. Ngayon, tumawag kami yun, nagpakita lang mo sa kanya, gumilid, sabay umihi, gumagano-ganon, katapos, nawala na. Tinignan lang yung mukha ko, sagot, oh, sabi, ilabong ka ito. Kasi yung paa niya nandun sa tama, tapos naikutan na ng asin, pinilikuan niya ng asin. Tama-tama, nag-away sila, para matapang, yung kapre matapang. Ngayon, nakita lang niya ako. Gumagano, katapos tumalikod. Ano isa niya? Patol, tumalikod ako. Hindi niya nakita, hindi niya na, alam niya, nasa likod niya ako. Kasi naghaharapan sila. Sabi ko sa kanya, sabay gumano, sabay umihi. Nakapadyama pa yung babae. Tapos, wala ba? Si Aileen Garcia. Yes. Kapatid na. Siya ang nauna yun. Nauna siya natin. Kapagaling siya. Kasunod siya. Di, pares, bago niya sila nagiging malapit, magdaling sa sukat. Magpalat, mabuti, hindi ka lang dito. Siyempre, maraming salamat sa inyo. Tiwala niyo sa akin dito. Dahil hindi ako tiwala ng Diyos. Dahil ako hindi nakita mo. Ulit lahat ng araw nito, galing sa kanya rin. Dahil marami ng bagay sa saliwan. Kasi kulang na lang tayo kumapit sa kanya. Huwag niyo sabihin, ay tayo ay yung nagagawa natin. May kasuklian na hindi maganda. Kung maganda gawain mo, maganda yung kasuklian. Kung masakit bakit yung ginagawa, pangit yung kapalit niya. Tama, hindi. Bago na. Dalaw na sila. Very good. Maraming salamat. Taga saan kayo? Nagupan. Sa Perez. Malo? Ayaw mo pumasok? Masakit daw. Ipin. Ay,